Hello! Matagal na tayong hindi naka-vlog dito sa ating Rahadom's Ipon. Sa episode na to mga kabayan, sa vlog na ito, ating i-feature ang isang lugar dito sa bansang Thailand na kung saan isa ito sa mga lugar na dinarayo, always visited by tourists from all over the world. Ang itong lugar na to ay alam naman natin kung ano to sa mga nakakilala at nakapunta na dito. Ito yung tinatawag ng Pattaya. Sabi nila ang Pattaya daw ay syudad, when in fact it's not. Ang Pattaya ay nasa ilalim ng tinatawag na syudad na Banlamong District. Ang Banlamong ay isang syudad na kung saan ang Pattaya ay isa lang siyang barangay out of those tambon. No? Para siyang tambon, but because of its status, inilibit ito into Tisaban. But Tisaban, isa pa rin siyang barangay by category. Ang Pattaya ay nasa ilalim ng probinsya ng Chonburi, Kingdom of Thailand. Isa ito sa mga lugar na dinarayo ng mga turista, ang Pattaya. At ito'y malapit lang. That's about 3 hours travel from Bangkok. At ang lugar na ito ay kung walang traffic, kasi nasa ilalim to ng ng probinsya ng Chonburi at ilalim din ng syudad ng Banglamong, ito'y border lang ng Bangkok. Subalit, napatanong tayo, ano bang meron sa Thailand na kung saan dinarayo ito ng mga turista? Ano bang sekreto ng Thailand patungkol sa pag-entertain ng mga turista o pagtanggap ng mga turista kaysa ating bansa ngayon sa ating bansang Pilipinas? Kung titignan mo, maraming mga turista ang nagreklamo, lalo na yung mga local at saka foreign tourists, dahil nga mahal magbiyahe sa mga domestic flights from all over within the Philippine jurisdiction. Pero let's go back to the question, no? Ano bang meron sa bansang Thailand na napaunlad nila ang kanilang tourism economy? Naging successful ang tourism economy sa Thailand dahil nga nagsimula ito sa superior, no? Malakas, affordable, mura, at saka affordable infrastructure, no? Marami silang mga na-build, naipundar na mga lugar, affordable. At saka magkaiba, diverse yung offerings, katulad ng maaari kang pumunta sa mga templo. Pagkain nila ay masasarap. Ang massage nila ay affordable sa mga kahit sinong tao, no? At saka yung nightlife. So, gusto lang mag-nightlife. At saka meron silang tinatawag na mahaba, long-term na at saka consistent na estratehiya, no, ng gobyerno para mapalago ng lalo ang kanilang turismo. Sa makatuwid, ang Thailand ay nagiging gumawa sila na ang kanilang mga biyahe ay seamlessly value-driven, no? Kung saan, kung ikumpara natin sa Pilipinas, despite na maganda ang ating mga tanawin, ang ating mga natural beauty, ating mga karagatan, ating mga beaches, nag-struggle ang ating bansa dahil nga inconsistent yung mga infrastruktura. Kita mo naman yung ating mga beaches, napakabadoy ang mga landscaping. Wala naman talagang landscaping ang makikita sa ating bansa. Saka nagkaroon to ng komplikadong inter-island transport. Napakahina ng ating transportation. Mahirap itong mapalago ng ating private sectors at saka ng ating government sector. At saka meron ding issue sa safety concerns, lalong-lalo na kung ang turista ay nagnais pumunta sa Mindanao, no? Nahirapan sila doon dahil because of the security concern and less varied developed tourist amenities. Baduy, sinabi ko na kanina. Sorry ha, hindi ko nilalait ang Pilipinas. Ako lang nagsasabi ng katotohanan patungkol sa ating turismo. Mga amenities na na-offer ng ating bansa patungkol dyan talagang behind, no? Kung ranking natin, kung 10 yung maximum grade, nasa 3 lang tayo, no?
So, nag-excel ang ating ecotourism sa ating bansa, nag-excel talaga siya. Pero, at saka friendly ating mga locals dyan, meron nung pagkaka-diferensya, malaking pagka-diferensya, maraming diferensya ang Thailand at ang Thailand na naka-advantage sila. Una, let's reduce this to specific discussion. Una, yung kanilang infrastructure at saka connectivity. Ang Thailand kasi ay more developed kaysa Pilipinas. Efficient at saka affordable ang kanilang transport. Hindi katulad sa atin, sa Pilipinas. Mahal ang transport system natin, lalo na sa mga airports. Ang airlines natin na 2-3 lang ang nagko-compete. Hindi katulad sa ibang bansa, maraming mga airlines, mga airline companies. Ating mga kalsada, napakaliit. Ang iba, until now, 2 lanes pa rin ang mga kalsada natin. Hindi katulad sa Thailand, ang mga kalsada nila papuntang probinsya ay nasa umabot ng mga 8 lanes road. No? At saka, ang kanilang pagbayad ay pwede namang idaan sa online. No? I-scan na, i-QR code na lang. So, digital payments is very, very easy and affordable. Yun yung isa sa mga easier na travel between cities and islands because of this connectivity and saka infrastructure sa Pilipinas. Subalit sa Thailand pala yun. Subalit sa Pilipinas, fragmented kasi tayo, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, the government were not able to connect roads, bridges, to these 7,600 islands and islets, no? Yan yung isa sa failure ng ating gobyerno. That's the reason why mahirap mag-transport from one place to another, from one point to another. At saka costly ang inter-island travel. Lalo na sa mga flights, sa mga ferries, napakamahal, no? Costly na siya. At saka meron tayong poor na mga road networks, napaka-poor, napakababaw na ating kalsada, no? Napakaliit, napakasikip. Yan. You know the reason why, no? Alam niyo na kung anong rason. At saka weaker yung internet, napaka-weak ng ating internet connection compared sa Thailand. Ang labo, ang layo. Weak na monopolize ang ating internet connection. Saka, yun yung nakahinder, nakasagabal sa smooth exploration ng ating bansa. At isa sa mga pangalawang rason doon, ito yung variety and appeal. No? Kasi kung variety and appeal ang pag-usapan, ang Thailand, meron silang maraming na-offer na broad mix katulad ng vibrant cities. Okay? Vibrant talagang Bangkok. Kasi meron silang mga lumang timplong may offer sa kanilang bansa. Saka world class ang kanilang mga karagatan. Hindi katulad sa atin, iwan ko lang, no? Unique food, masarap ang mga pagkain, at talagang pinag-aralan nila ang kanilang mga pagkain, mga kabayan. Ang sa massage naman ay ang Thailand ay puno ng mga massage centers and parlors all over the kingdom. Saka coffee culture din ang bansang Thailand, kung saan kahit saan ka magpunta, no, tawag nila doon tambon, sa atin barangay, maraming coffee shops, tapos accessible yung nightlife, no, sa buong bansa ng Thailand. Kung tingnan mo naman yung variety at saka appeal ng Pilipinas, strong in pristine ang beaches nga natin, nature, natural ang ating mga beaches, at saka ang mga tao ay friendly people. So, balit, less developed siya in diversity and experiences ko. Marami pong mga syudad, maraming mga rehiyon, maraming probinsya, no? Napaka-less ang development. Sobrang katiting lang sa bansang Thailand. Meron mga food variety for some, pero sa ibang lugar, walang ibang mga choices. Mahirap talaga mahalin ang Pilipinas with regards to tourism. Marami nang nagreklamo patungkol sa pagmahal ng interconnectivity across islands and islets. At saka wala itong modern amenities na maaaring ipagmalaki sa lahat ng mga provinces and municipalities katulad ng malls. The third reason why bakit nag-progress ang Thailand sa Pilipinas when it comes to tourism, because of the strategic planning at saka consistency
ng gobyerno. Isa yon, no? Napaka broad, napaka-extensive na kanilang pagplano, saka consistent sila. Hindi katulad ng ating bansa na ganitong year, ganito sa termino ng ganitong presidente, ganito yung kanilang planning about tourism. The next, after matapos yung isang presidente, nagbago na ang kanilang tourism activities. Sa Thailand, long term ang kanilang government investment sa turismo. It's long term, no? At saka ang planning nila created by reliable na create na isilang ang kanilang long-term investment at saka planning created through reliable, no? Mapagkatiwalaan, efficient, at saka safe tourism product. Hindi katulad ng ibang bansa, katulad sa atin, nako, magdududa yung ibang tao. No? May maraming mangbubudol, maraming, bisaya pa, manlimbong. Sa Pilipinas, na-compare ko na nga, no? Potential held back by inconsistent execution. Hindi kasi consistent ang execution ng ating turismo. Affected to sa political hurdles at saka economic hurdles ng ating bansa. Kung napalitan yung ating presidente, nagpalit din ang kanyang economic policies at saka political policies. Yan isa sa mga dahilan, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi consistent saka wala tayong strategic planning with regards to handling our tourism effectively and efficiently. At saka less yung focus sa isang large scale na infrastructure development for tourism. Kaya less talaga, no? Diyan tayo na pag-iwanan lalo ng Thailand. Punta tayo sa core cost at saka value. Ang Thailand naman ay generally offer better value kaysa sa Pilipinas. Meron silang malawak na budget options kaysa ating bansa. No? Affordable yung kanilang experience. Kasi they can go anywhere they want na very affordable. No? Lahat. Transport, pagkain, name it. No? Making it popular for longer stays. Kaya nga yung mga turista, mas pili nilang mamalagi at magtagal sa Thailand kasi ating bansa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, it can be more expensive due to logistics. Napakalit ng ating airport, sa mga cities at ibang rehiyon. Pangalawa, konti lang yung mga flights at saka yung airlines, no, nag-offer ng mga flights. Nagkaroon ng monopoly tuloy. Kaya hindi magbaba yung pamasahe dahil nga yung mga career owner ay dalawa lang, no? Tatlo lang. Nagkaroon ng gap ito between luxury and budget stays because of that. Dahil expensive nga, lacking a strong mid-range offering. So walang offer na talagang magkaroon ng fair na offers para sa mga turista, local man at saka foreign na mga tourist. Then let's go to the market perception. Kung Thailand ang pag-uusapan, na-establish nila ang kanilang reputasyon for seamless, affordable, no? At saka varied Asian travel, attracting first-time Asian visitors. Kaya nag-attract talaga ang Thailand, Vietnam, Thailand, at saka Malaysia. Thailand talaga nanguna until today. Napag-iwanan na, in fact, they're competing with Malaysia. Pero Thailand is one of the best tourist destination sa mga turista. Ang Pilipinas, known siya for natural beauty, pero marami itong hinaharap na mga pagsubok, no? Katulad ng safety perceptions. Na inisip nila paglabas na sa airport, hindi nila safety. lalo sa Mindanao, no? Maraming mga criminal offenses, maraming mga criminal infractions, maraming mga infractions sa batas, mga krimeng nagaganap. So mahirap at hindi safe ang ating mga turista. Making it less appealing na maggala-gala ang mga turista at mabisita sa ibang mga lugar. In essence, no, in substance, ang Thailand ay isang robust na, no, talagang extensive na ang kanilang turismo at sa convenient sa lahat ng tao, local man, saka tourist, foreign tourist. Meron silang diverse tourism machine, hindi katulad ng Pilipinas na kung saan ang Pilipinas ay ang hinawakan lang nito ay ang incredible natural assets. Incredible ng ating natural assets, no? Napaka wow ng ating natural assets, pero
kailangan itong ma-overcome ang mga significant infrastructure natin kasi wala tayo, kulilat tayo sa infrastructure. Tsaka logistical hurdles na talagang mas malayo kaysa Thailand. So, yan ang hamon natin sa ating video na to, no? Nanaway ang ating bansay makaalpas, manguna, magkaroon tayo ng isang estabilisado at sibilisadong gobyerno na talagang wakasan ang ating corruption, ang krimen, at mapalago ang ating ekonomiya. Ang aking encouragement sa ating mga kababayang Pilipino, let's keep hoping, no? That soon enough, magkaroon tayo ng isang malinis, matatag, at transparent na gobyerno na talagang sinusupil ang korupsyon, ang pagnanakaw, at kinokontrol ang paglalaganap ng mga krimen sa ating bansa. Dahil kung hindi yan matigil, walang mga turista, foreign man at saka lokal, ang nais kagala sa ating bansa maliban sa nagmahal ang ating mga produkto at ang ating mga serbisyo. Yan lang po ang dahilan kung bakit natin magkaroon ng isang malinis at transparent at saka sibilisadong gobyerno. Dahil kung wala yan, hindi lalago ang ating tourism economy at walang trabaho ang ating mga maralitang kababayan kung wala tayong isang estabilisadong gobyerno na magpatatag sa ating bansang Pilipinas. So let's keep hoping mga kabayan, dahil kung meron tayo niyan, ay nako, malampasan natin ang ibang bansang katulad ng Thailand, Vietnam at saka iba pang bansa sa Southeast Asia. Hope you keep following and like and share sa ating vlog. Thank you so much.